Day 15 ng krisis sa Marawi City pero tila wala pa ring indikasyon na matatapos na ang bakbakan. Paniwala ng mga otoridad, naghahanap na mga terorista ng paraan para makalabas ng syudad dahil bantay sarado na sila ng militar. Sa gitna nito, lumutang ang video ng pagwasak ng mga dimanoy maute sa isang simbahan sa Marawi. Pero ayon kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, mga terorista ang nanira sa simbahan at hindi ito dapat makaapekto sa kapatiran ng mga Muslim at mga Kristiyano. Live mula sa Iligan City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica, kinundina nga ng isang obispo yung panununog ng isang Catholic Church sa loob ng Marawi City. Pero ayon naman sa isang leader ng simbahang Katoliko ay hindi dapat makasama ang pangyayaring ito doon sa relasyon sa pagitan ng Muslim at Kristiyano. Kumakalat na sa social media ang videong ito. Kuha umano ng teroristang maute sa kanilang pagsalakay sa isang simbahan sa Marawi City, pati ang krus. Hindi pinalagpas. Ang mga larawan ng ilang santo, pati na ni Pope Francis at Pope Emeritus Benedict XVI, pinagpupunit. Ayon kay Marawi Bishop Edwin de la Peña, ang naturang simbahan ay ang St. Mary's Cathedral. Dito dinukot ng mga terorista si Father Chito Suganob at ang kanyang mga kasamahan ng kanilang salakayin ang Marawi noong May 23. Dati nang sinabi ni Bishop de la Peña na sinunog ng mga terorista ang simbahan. Nang mapanood ang video, mariing kinondena ng obispo ang ginawa ng mga terorista at tinawag niyang blasphemy at demonic. Si Archbishop Oscar Cruz, binigyan diin naman na mga terorista at masamang elemento man ang nanira ng simbahan sa Marawi, hindi daw ito dapat makaapekto sa kapatiran ng mga Muslim at Kristiyano. It is something extraordinary and painful, if not detestable. We have to respect each other's religion. Pero sabi ko nga, if we find bad people among the Muslims, there are many more bad people among Christians, ha? Kinundina rin ng iba pang simbahan sa Mindanao ang ginawa ng mga terorista. Pero kasabay niyan, panawagan din nilang huwag magpabiktima sa gustong mangyari ng mga terorista. Yung mga ginagawa na yon, terroristic acts. At yun, we have to condemn. So dapat self-control lang, no? Hindi magpadala sa agos ng emosyon. Nasa ika-15 araw na ang labanan ng puwersa ng gobyerno at Maute Group. Ngayong araw na ito ang sinasabi ni Pangulong Duterte nung Sabado na pagtatapos sana ng military operation sa Marawi. Pero walang palatandaang matatapos ito ngayong araw. Naniniwala ang local government na posibleng naghahanap ang mga bandido ng paraan para makalabas sa syudad dahil bantay sarado na sila ng militar. Posible din umano ang diversionary tactic sa panahong ito, kaya tutulong daw ang iba't ibang munisipalidad sa pagbabantay. The Maute Group would slip out of the military cordon imposed now by the military, or their supporters, their sympathizers would create diversionary tactics in the neighboring municipalities surrounding the lake to loosen the tight grip of the military against their comrades in downtown Marawi. To counter terroristic activities by any group, in partnership with our security sector, we will make sure that the Marawi incident will never happen again. Tuloy naman ang panawagan ng ilang residenteng nakausap ng GMA News na awat muna sa airstrike, lalo't kabi-kabila na ang sunog sa kanila at marami nang naabong bahay. Sa gym na ito sa isang barangay sa labas ng Marawi City, bumagsak ang bomba mula sa eroplano ng militar nung linggo ng gabi. Malaking butas ang nilikha nito malapit sa gym. Pero ayon sa AFP, hindi sila nagminti sa target kundi sadyang binomba ang lugar dahil meron umanong reinforcement ang Maute Group na nagtipon doon. Wala naman nasaktan sa insidente. Pero ilang residente ang nagtataka kung bakit nangyari ito gayong mahigit 20 kilometro ang layo nila sa Marawi. There is a presence of the enemy. So nagkandak po tayo dito ng surgical airstrike because of movements of troops coming in to reinforce the enemy. Okay. Na-recover naman sa clearing operations ng PNP sa Marawi ang matataas na kalibre ng baril.
na pinaniniwalaang ginamit ng Mountie Group. Kabilang sa mga na-recover ang RPG at ilang baril na gamit ng sniper gaya ng M14 at Garand rifle. Marami ring balang nakuha, pati na communication equipment at uniform ng sundalo na posible raw planong gamitin ng Mountie para mag-disguise. Base po sa location na napagkuhanan, doon din po ba nanggagaling talaga yung mga sniper? May possibility na gano'n yung may possibility. And yung purpose ng clearing dito is to totally eradicate yung mga threats na nandito sa surroundings natin. Habang tumatagal ang bakbakan, humahaba rin ang pagtitiis ng mga bakwit. Si Rayhana, 4 na araw nang nagpapalipat-lipat ng lugar. Nagtiyaga raw ang kanyang anak sa biskwit, habang siya tiniis lunukin kahit panis na pagkain. Ang sakit po nun, ma'am. Yung kumain ka ng ganun, no choice eh. Hindi ka pwede magluto. Kasi ang nasa isip mo, baka may bomba, paano ka makatakas? Napadpad sila sa provincial jail ng Marawi, kung saan maraming bangkay. Doon daw nagsimulang magkasakit ang kanyang anak. Paapat na napuntahan namin. Last na napuntahan namin doon sa jail at natulog kami doon. Tapos, dami yung mga bangkay, yung mga napatay na doon. Siguro doon na nag-start yung ano niya, yung pagtatay niya, Nang makarating sa Iligan, lumala ang kondisyon ng kanyang anak, na ospital at kalaunay namatay. Sa Kapin Funeral Home sa Iligan City, nasa 11 bangkay pa ang hindi makilala. Lahat po ay may tama ng bala, no? So, kaya kung may tama ito ng bala at wasak talagang some part, no, meron sa ulo, talagang hindi na makikilala. To request the NBI Region 10 and the SOCO team na kung pwedeng magawa na ng DNA test. Jessica, ayon sa militar, ay alam naman nila yung paghihirap ng ating mga kababayan. Yun nga lamang daw, ayon sa kanila ay talagang hindi nila masabi sa ngayon kung kailan sila matatapos. At nais din nilang iparating sa mga kababayan natin sa taga Marawi na ang pagpapaalala daw nila ay kung napapansin man ng mga tao na malaki na rin yung pagkasira doon mismo sa loob ng kanilang syudad, nais daw nilang paalala na kaya naman nag-ooperate doon ang militar ay dahil na rin sa nandoon sa loob at nanggugulo itong Maoti Group doon mismo sa Marawi City. Jessica? Sandra, may balita ba tungkol sa mga hawak na bihag ng Maute, yung si Father Suganob at saka yung mga kasama pa niya? Jessica, nung tinanong natin yan kay Colonel Herrera, ay medyo matipid sa pagbibigay ng impormasyon ang military kaugnay dyan. Pero tiniyak naman nila na hindi nila kinakalimutan itong mga bihag ng Maoti Group at katunayan daw meron silang parang designated na group din within the military na ang kanilang tasking ay mailigtas ng buhay itong grupo nga nila, Father. Jessica? May dalawang tinask o inutusan si Pangulong Duterte na kanyang emissaries na mga government officials din, si Secretary Mamao at si Secretary Abdul Kayer Alonto. I suppose may ginagawang kung meron ba na back channel negotiations ang dalawang inatasan ni Pangulong Duterte na mga opisyal na ito. Sandra? Jessica, ngayong araw na to ay meron kasi silang sinet up na parang isang military style na tent sa harapan ng Capitol at doon nananatili yung mga miyembro ng GRP MILF Peace Panel at napansin natin sila ng ilang nagdaang araw, pero ngayong araw na ito ay hindi natin sila nakita at pati na rin yung negotiators. Ang nagagather nating information sa ngayon kasi ay wala silang
makitang opening or pagkakataon para muling ipagpatuloy, no, yung pagre-rescue nila ng mga natatrap pa na residente doon sa loob. Bagamat hindi naman din nila isinusuko yung kanilang pag-asa na meron pa silang mailalabas mula doon sa loob, natatrap nga doon sa kinalalagyan mismo o pinupwestuhan ng Maoti Group, Jessica. So other than that, no, yung pag-rescue ng mga natrap na mga sibilyan, would you know kung may any effort at all para wakasan na itong problema sa Marawi sa hindi marahas na paraan? Kung meron bang back-channeling negotiations para matapos ito sa lalong madaling panahon, Sandra? Jessica, sa pakikipag-usap natin sa kanila, very limited talaga yung kanilang pinag-uusapan kapag nakikipag-usap dito sa Maoti Group. At ang nababanggit nga sa atin, yun lamang pagliligtas doon sa mga natatrap sa loob at saka yung kagustuhan na makuha yung mga labi na di umano ay nakakalat or nandun sa mga gilid-gilid ng mga kalsada. Gustong may kahilingan na mailabas yung mga labi na yan ng mailibing na maayos bilang respeto na rin sa kanila. Pero yung malaliman talagang pakikipag-usap, ika nga yung sabihin mo magkakaroon sila ng kasunduan kung paano ito mare-resolve peacefully, ay hindi raw umaabot sa ganung lalim yung kanilang pag-uusap. Bagamat ayon sa ating source, no, na may alam dun sa negosasyon, ay kuminsan nga napupunta nga daw sa parang palitan ng kuro-kuro tungkol sa kanilang mga ideology, no, dahil nga yung mga kapatid naman nating Muslim ay bagamat may pagrespeto rin sila doon sa kabilang panig, ay may ina-acknowledge sila na medyo may pagkakaiba, no, sa kanilang mga pananaw tungkol sa kanilang relihiyon o sa kanilang paniniwala. Kaya kuminsan daw nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro, parang medyo kanilang na ipaparating doon sa kanilang mga kapatid na Muslim sa kabilang side na kung ano yung pananaw nila tungkol sa ginagawa nung Maoti Group. Pero bukod dyan, Jessica, ay sa aking pagkakaalam, wala talagang malaliman na pag-uusap kung paano i-resolve ito. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Sandra Aguinaldo.